Good afternoon mga koys. For today's vlog pala ay may aayusin tayo na isang ultrasound machine. Ang issue pala nito ay stack up yung logo. Hitachi ang brand nito. At ang model ay Ari-8. High-end model ng Hitachi brand. Ang ganda at mamahalin nito na unit. Ginagamit ito sa operating room. Tara saksak natin sa kuryente para ma-assist natin kung ano ang actual na problema. Autovolt pala ito kahit isaksak sa 110 ay gagana pa rin ang machine. E-press natin ang power switch for more than 2 seconds para mag-boot up siya. Once na mag-green na yung light indicator ay ibig sabihin ay nag-boot up na ang machine. At yan lumabas na rin ang logo ng Hitachi. Nag-system check na ang machine. Lumabas na rin ang logo ng Windows. Hintayin lang natin kung makaproceed ba siya sa Windows panel niya. Selfie muna si Biomed Tech na si Elora Bagsik. Paki-follow, like and share mga koys para marami pa tayong content na gagawin. At lumabas na rin ang logo name na Ari-8. Sabi ng Ultrasound Tech ay hanggang dito lang daw sa logo at hindi na makaproceed sa Windows panel. Hintayin lang natin ng ilang minuto. A few moments later. Nag-stuck talaga sa logo. Tara, umpisahan na natin backklasin ito. Tanggalin muna natin ang mga nakakabit na accessories. Tanggalin natin yung video splitter nito. Parang matigas tanggalin. Kaya pala matigas kasi naka-magic tape or velcro pala ang kinabit. At e-open man natin sa likod. Tingnan kung paano i-access ang CPU nito. First time ko pa magbukas ng ganitong model na ultrasound. Kaya kinakapa ko pa kung saan ko una tatanggalin. At may nakita akong rubber cover ng screw. Subukan natin tanggalin dito para ma-access natin ang dahan-dahan. Tanggalin na natin yung plastic pagkatapos naman ay kapain natin ang gilid kung may nakalagay ba na screw. Parang walang nakalagay na screw dito. Subukan natin tingnan sa ilalim baka doon nakalagay. Try din natin i-remove ang plastic grill na ito baka may natakpan yung screw dito. Wala rin screw dito, kois pa help naman. At natanggal ko na yung plastic grills, ito pala yung breather ng machine. Ang laki pala ng purpose niya. Dito ginilalabas niya ang init sa loob. E try naman natin tanggalin yung plastic na nakalagay sa gilid. O ano itong nakita ko? Parang filter ito. Gamitan natin ang long nose para ma-pull out natin yung filter nito. Siguro hindi pa ito nalinisan. At yan natanggal ko na ang filter. Masyadong makapal na ang alikabok nito. What? Mahirapan na ito makahinga. Magkukus ito ng overheat sa machine at minsan ay naglalag. Dalawa pala ang filter nito pati sa kabila ay makapal na rin ang alikabok. At yan nakita ko na ang access screw para matanggal na natin yung side cover nito. Oh my God! Wow! At may dalawang mataas na screw na nakalagay sa gilid. Pagkatapos tanggalin natin ang screw at i-pull out natin yung plastic na kulay gray. Pagkatapos ma-pull out ang gray na plastic ay yung white cover naman. May 3 screw na nakalagay. Ito ang buhay technician, kanya-kanyang teknik talaga at iniisipan ang pag-repair. At natanggal ko na ang 3 screw at ma-access na natin yung loob nito. Ang daming screw pala, lahat ito ay tatanggalin. Okay lang gamitan natin ang power tools para mabilis. Di ba ang bilis ng trabaho sa pagtanggal ng screw? Mabibili lang ito sa Shopee at TikTok Shop. E-check out muna. At natanggal ko na ang metal cover nito. At nakita ko na ang CPU board ng ultrasound machine. Ang daming board pala ang nakalagay dito. Unahin natin tanggalin ang yung UTP cable nito na nakakonect sa CPU board. At pagkatapos ay yung 2 clip na nakalock sa sideboard. Watch and learn ha. Kung paano tanggalin ang board ng CPU. I-remove mo lang ang 2 plastic latch tapos ay i-pull out mo palabas ang CPU board. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Ang mahal ng presyo nito once masira ito. Ito yung CPU board ng ultrasound. Ito ang pinakautak sa machine. Lahat ng function ay dumadaan dito. At nilapag ko na sa mesa ang CPU board. Dito natin lilinisan ang processor at RAM nito. Tanggalin muna natin ang hard disk para malinisan yung terminal contact niya. May 4 lang na screw na nakakabit sa board. $500 pala ang storage ng hard drive nito. At ito natanggal ko na ang hard disk at sprayhan natin ng contact cleaner. Para matanggal yung namumuong malikabok sa copper wire niya. At pagkatapos nating linisan ang hard disk ay ibalik na natin sa board. At ang susunod natin tatanggalin para malinisan ay yung RAM at saka processor. By the way, the function of ultrasound machine, it makes images so that organs inside the body can be examined. The machine sends out high-frequency sound waves, which reflect off body structures. A computer receives the waves and uses them to create a picture.
Natanggal ko na lahat ng screw at makikita na natin ang itsura ng RAM at processor niya. Ito yung processor heatsink niya. Medyo tuyo na yung thermal paste niya at ang RAM naman ay masyadong maliit parang pang laptop lang. Sa pagtanggal ng RAM ay iamat mo lang ang lock sa gilid at kusa itong luluwag. Ipakita ko sa inyo kung paano linisan ang RAM. Medyo marumi na ang contact ng RAM. Balikan lang natin kung paano linisin. Unahin muna natin tanggalin ang lumang thermal paste sa processor. Gamitan lang natin ang cloth, madali lang itong tanggalin. Pati rin yung thermal paste sa processor heatsink ay isama natin sa paglilinis. At yan malinis na, kulay copper na. At ang susunod ay ang RAM. Kukuha lang tayo ng eraser ng lapis. At ikiskis natin sa PCB board ng RAM na parang nag-i-erase ka ng maling sagot sa iyong papel. At yan may kintab na yung contact ng RAM. Pwede na natin ibalik sa port niya. At siguraduhin lang natin na lock siya ng maayos para hindi masira ang RAM. At ang susunod ay lagyan natin ng thermal paste ng heatsink ng processor, katamtaman ng paglagay. Pagkatapos ay ang processor, scatter lang natin yung thermal paste. Ibalik na natin yung heatsink ng processor at yung mga lock screw nito. Siguraduhin lang natin na balance yung pagkakabit ng mga screw. Hardex contact cleaner baka naman at sprayhan din natin ng contact cleaner ang mga port connector para matanggal din yung mga alikabok nito. Pati rin sa kinakabitan ng CPU board ay sprayhan din natin ng contact cleaner. At ikabit ko na ang CPU board sa loob, double check natin kung walang foreign objects na dumikit sa board. Kung paano natin tinanggal ang board ay i-reverse lang natin ang proseso. Dahan-dahan lang din sa pagkabit. Huwag natin kalimutan ikabit ulit yung UTP cable nito at ayos na, nakabit na lahat. Pwede natin i-try kung gagana na ba yung ginawa natin. Double check, okay, goods. Isaksak na natin sa kuryente. Power switch on. Hintayin lang natin ang process sa pag-boot up ng machine. Dapat mga below 5 minutes lang makikita na ang Windows application ng ultrasound. Less than 2 minutes lang ay lumabas na ang Windows ng ultrasound application. Goods na ito. Nasa CPU error lang talaga ang problema. Selfie ulit si Biomedtech LL at least na-solve natin ang problema. Shutdown na natin yung machine para mabalik natin ang mga takip nito. Kailangan dadaan muna sa power shutdown para hindi masira ang CPU. Pag wala ka nang makitang display sa monitor ay pwede mo nang i-remove sa outlet ang power cord ng machine. At bago ko pa ni-remove ang CPU board ay binlower ko muna ang nasa loob para matanggal yung alikabok. At tanggalin din natin ang alikabok na dumikit sa filter. Dapat ang TMS nito sa filter ay monthly nililinisan para ayos yung circulation ng hangin sa loob. At ibinalik ko na ang takip sa gilid ng CPU. Pati yung mga takip na plastic ay ibinalik ko na rin. Tula muna tayo habang pinapanood natin si Biomedtech LL. I know you're everything that I've been looking for, and I look into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Hold on, I'm gonna need a little time, but if I ever fall in love again, sometimes when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the one to pull me through, though I don't know when, if I ever fall in love again. Nakabit ko na lahat. Subukan ulit natin paandarin. Bilang muna tayo 5, 6, 7, 8 at yan goods na. Ang bilis ng boot up ng machine. Salamat sa panunood mga koys, AA na. Kois El Yuri TV. Follow, like and share.